nating pag-usapan ngayon. O, 'di ba? O, siyempre walang iba kundi itong si Zaldico, yung isa sa bigating magnanakaw dito sa ating bansa. Isang kongresista na talagang napakalikot ng kamay. Samway Vlog, magandang gabi po. Ayan. Okay. Si Samway Vlog, magandang gabi sa iyo. Ayan. So, eto na. Handa na po ba? Wala nang patumpik-tumpik pa. Panoorin po natin ang video ito mga pre at magbigay po tayo ng reaksyon. Pinasa sa ilalim na ng NBI sa red notice ng Interpol si resigned Congressman Zaldico. Sa paghalughog naman ng mga operatiba sa BGC property ni Co, nakakalap sila ng mga dokumentong may kaugnayan daw sa patuloy na flood control investigations. Ang detalye sa agenda. Ayan so may nakalap sila mga dokumento doon mga pre. So, syempre pag may dokumentong nakalap, automatic po yan, may mga bagong pangalan po tayong madidiscover dyan, di ba? So, sino-sino kaya itong mga taong ito? Nako, baka yung iba dyan yung iba dyan kinakabahan na. Nako, sino kaya yung yung kasabwat pa ni Zaldico dito sa pagnanakaw niya? Okay? So, exciting po ito mga pre. Kahit ako medyo natutuwa po kasi kumbaga lahat po ng mga magnanakaw dito sa ating bansa, 'di ba? Kahit saan man po sila magtago dahil may na-discover naman po yung NBI diyan sa properties ni Zaldico, talagang pag nalaman kung sino ito, nako, baka makulong. Hindi lang baka, di ba? Siguradong shoot sa banga ito mga pre. Kaya ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga pre, ano yan? Seryoso po yan sa ating, seryoso po yan sa problema sa ating bansa. Di ba? Gusto niya linisin yung ating bansa. Kasi simula po nung naupo itong si Rodrigo Roa Duterte, ang bansang Pilipinas ay talagang dumumi. 'Di ba? Bumagsak po talaga yung ating bansa. Naging kumbaga pasensya na sa word pero naging muntik na. Okay? Nandun na tayo parang magiging basura na tayo yung ating bansa. Kasi dinumihan po nitong pamilyang walang kwenta. Ano po yung pamilyang ito? Mga Duterte, 'di ba? Dinumihan po nila yung ating bansa. Binaboy po nila mga pre. At ang kawawa po dito, yung mga yung mga ordinaryong Pilipino, di ba? Alam naman po natin sa panahon ni Digong, itong si Zaldico, mukhang butike, di ba? Kumakapit kay Digong. At may larawan pa yan sila mga pre. Nakita po natin. Di ba? Mukhang butike itong si Zaldico Kapal ng muka. Di ba? Hindi na po nahiya mga pre. Pero sabi ko nga mga pre, pasalamat tayo dito kay Pangulo. Dahil hindi po yan titigil, maniwala po kayo sa akin. Hindi po yan titigil hanggat hindi nananagot itong mga buaya na to. 'Di ba? Kasi syempre si PBBM dinadawit na naman ang mga buayang to. Kaya yari kayo. Habang dinadawit niyo yung Pangulo, sisiguraduhin niya sa inyo na mabubulo kayo sa kulungan. Kasi syempre, pangalan ng Pangulo yan, sinisira ninyo. At papatunayan ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos na siya talaga ay malinis. 'Di ba? Kasi alam niyo mga pre, kung siya ay sangkot dito sa mga flood control issue na to, yung mga problema dito, pag mga nakawan dito sa pera ng taong bayan, hindi na po yan si Pangulo mag-iimbestiga kasi madadamay siya Basic, isipin niyo po, hindi po yan mag-iimbestiga. Damay 'Di ba? Ang sasabihin ng Pangulo, hindi ko na imbestigahan niya, madadamay ako Pero dahil malinis po ang puso ng ating Pangulo at alam niya na hindi naman po siya nagnanakaw po, di ba? Tatrabahuin niya yung nararapat. Kasi may power po yung Pangulo, kung siya isangkot dito, may power po na hindi po yan pansinin. Na i-ignore lang po yan ng Pangulo. Kaya po yan ni PBBM. Pero dahil malinis po yung kanyang pagkatao, konsensya, di ba? At maka-Pilipino po ang ating mahal na Pangulo, talagang nagtatrabaho po siya at sisiguraduhin niya mga pre na malalaman po ng taong bayan kung sino yung utak simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sisiguraduhin po yan ng ating Pangulo na yung mga yan ay mananagot po sa taong bayan.
sa gobyerno, sa batas natin, di ba? May batas tayo, di ba? So, dyan pa lang po, talagang humahanga na po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yung nagawa po ngayon ni PBBM, grabe. Di ba? Talagang para po sa ating bansa. Pero si Digong noon, ano pong nagawa ni Digong sa panahon niya? Sige po, ako'y magtatanong sa inyo. Ano pong nagawa niya? Pag nakahuli sila ng droga, yung ipapakita sa publiko, 10% to 20% lang. Yung 80%, wala na, tinatago na. Kaya kung ikukumpara niyo po yung PBBM ngayon, admin, sa panahon ni Digong, napakalayo po. Diba? Magpo 4 years pa lang po ang ating Pangulo. Pero nahigitan na po yung nagawa ni Digong noon. Yung 6 years na nagawa ni Digong, sobra pa po. Nahigitan na po ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pero, tingnan nyo ngayon. Sino ngayon yung naiinggit? Sino ngayon yung weak leader? Diba? Yung nakakulong yung weak leader. Mayabang ka, nakakulong ka, mahangin ka, nababagay ka dyan sa kulungan. Weak leader si PBBM, pero hindi sila makamove on sa Pangulo. Araw-araw nilang sinisiraan. Kasi kung talagang weak leader po yung ating Pangulo, hindi nyo napapansinin yan. Weak nga eh. Diba? Pero bakit parang nagpanik yata itong kampo ng mga demonyo? Sila Zaldico, sila mga Duterte, nagpanik. Akala ko ba weak leader yung Pangulo? Ayari. Akala ko ba weak leader? Bakit parang nakakita kayo ng multo pag nagsasalita yung Pangulo? Diba? At alam ko, ang mga Duterte, si Sara Duterte, na hinahabol niya po yung kapangyarihan ngayon ni PBBM. Gusto niyang palitan ng Pangulo. Kaya, tingnan nyo, itong mga aso-aso ni Sara Duterte, lalo na yung bayaderos na yan, tingnan mo, nag-e-effort po sila sa pag-atake kay PBBM, sa pagsira kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Bine-brainwash po nila yung kapwa nila tanga. Pare-pareho naman po silang tanga, diba? Diba? So anyway, ito na, tuloy po natin ang balitang ito.